Happy Easter Sunday, everybody! Kumusta kayong lahat dyan? Lalong-lalo na mga solid EDSI fans. Kumusta mga puso? I hope everybody is okay and happy and drink a lot of water para stay hydrated kasi ang init-init ng panahon talaga naman. Ngayon, meron tayong pag-uusapan. Yes, of course. Siguro sa mga solid EDSI fans, lalo na sa mga nakasubaybay, noong mga nakarang araw talaga, or lately, ay napaparami ng shared post si Viancy. And yes, of course, sa bawat shared post na yon ay iba't ibang feelings, di ba? May nakakakilig, may nakakatawa, may mga hugot, and minsan siguro sa mga EDSI fans ay hindi rin nila maiwasan na lalo na yung mga malalalim ang hugot ay may konekta nila sa EDSI or kay Kalinga Pido. What is this? Ganon. And syempre, don't worry kasi meron namang best advice si Kalinga Pido para sa mga posting na ganito na ginagawa ni Viancy sa kanyang FB page. Ayun. Pero para sa akin, yung mga shared post ni Viancy is walang problema talaga, diba? Siyempre, as a normal person, lalo na mga babae, minsan napapadaan sa ating mga newsfeed yung mga hugot na yan, and sometimes nag-agree ka sa sinabi or nakasulat doon, ini-share mo, diba? And, kumbaga, minsan din, doon mo dinadaan yung mga nararamdaman mo, ganon. And, confirm, dahil sinabi na nga ni Kalinga Pido na minsan, ay na idadaan ni Viancy sa pagpo-post or shared post ang kanyang mga nararamdaman. Lalo na mga hugot sa mga bashers. And meron siyang best advice for this para sa nag-iisang mahal na mahal niya. Ay, nako, alam natin yan, nako. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, maraming salamat sa suporta at pagmamahal niyo sa aming mga Kalingap reactors, and maraming salamat sa mga tuloy-tuloy na umorders ng ating sabon. Sa mga gustong umorder ng ating sabon, please message me sa aking FB, Miss M's Live, no? So, ngayon, pag-uusapan natin to. So yes, lately naparami ng post si Viancy. Yan, para sa akin, walang problema. It's part of having a sokmed, diba? And hindi rin maiwasan ni Viancy na merong mga bashing. Ayun, may mga positive, negative ang dala nito. So, dito nga, meron siyang shared post na isa na ibabahagi ko sa inyo. Dito ngayon, ito ngayon. Wait lang. So, sabi dito, galaw mo issue, suot mo issue, kasama mo issue, pagtaba mo issue, pagpayat mo issue, only in the Philippines. Actually, baby girl, not just only in the Philippines. I think sa buong mundo, lalo na sa mga andito present sa Sukmed. Kasi napapansin ko yung mga foreign people na doing TikTok or any kind of videos, mapa FB, mapa YouTube, basta present sa Sukmed, meron talagang bashers, 'di ba? Lalo na kapag sikat. Meron talagang mga tao na kahit gaano ka positibo yung nilalagay mo diyan, or kahit gaano kaganda yung ipinapakita or ginagawa mo, may mga tao talaga na sadyang negative ang atake, ang pagtanggap nila sa bawat nakikita nila, 'di ba? And yes, isang bagay na hindi natin mapipigilan is yung opinion ng ibang tao. One thing for sure na kaya nating i-control is kung paano natin i-handle yung bawat komento ng bawat tao, 'di ba? Mapa-negative man or positive, accepted wholeheartedly, 'di ba? Whether we like it or not, this is it. Ito yung realidad sa Sukmed, 'di ba? Para sa akin, mag-post ka na kung anong gusto mong post, pero wag mo masyadong isipin kung anong magiging komento ng ibang tao, 'di ba? Be open sa kung anong komento na kung anong mga sasabihin ng ibang tao. Ganon talaga, di ba? Katulad ni Kalinga Prab. Like for example, sino bang mga sikat na nakilala nyo na walang bashers? Di ba? It's always, merong sasabihin ng ibang tao na negative kahit gaano ka positibo ang ginagawa mo para sa kapwa mo. Katulad ni Kalinga Prab, Kuya Val, Ate Edna, Kalingap Edo,
lahat ng mga charity vloggers, lalong-lalo na si Kalinga Prab, 'di ba? Ginagawa niya yung best niya para maibigay niya yung magandang buhay para sa mga lahat ng tinutulungan niya, lalo na sa mga beneficiaries niya, pero meron pa rin mga negatibong tao na nagbabash sa kanya para siguro magdi-discourage. Pero anong ginawa ni Kalinga Prab? Tuloy-tuloy ang pagtulong, hindi niya pinapansin ang mga negative, tuloy ang pagsakripisyo, yung dedication niya at yung focus niya para sa mga taong gustong-gusto niyang tulungan. Isa na si Viancy dyan, di ba? Hindi siya nagpapadala sa mga nega, di ba? Tuloy ang buhay with or may positive, may negative na comments. Ganun talaga. Masanay ka na, Viancy, na sa bawat pinupost mo dito sa Sokmed, may mga positive, may mga negative, di ba? Hindi man pwedeng mag-post ka na ngayon, gusto mo positive lang lahat. Sana. Pero may mga bashers na talaga namang hindi nila sasang-ayunan yung pagiging positibo mong tao. Talagang minsan may lumihis. Minsan talaga may mga tao talagang hindi maganda ang tabas ng kanilang dila at yun yung sinasabi nilang bashers, 'di ba? Meron talagang mga tao na talagang trip lang talaga nilang maging nega o ganon, 'di ba? Kapag nakakaranas ka ng ganito, kapag nakakatanggap ka ng mga nega comments, ignore, 'di ba? Or hayaan mo na lang, keep posting sa kung anong bagay na gusto mong i-post or kung anong mga quotes, so on and so forth na sa tingin mo maganda or nakaka-relate ka. And hayaan mo na rin yung mga taong mag-react. May ibang tumawa, may ibang kikiligin, may ibang mag-agree, may ibang mag-disagree. Accept mo lahat yon. Kasi ganun talaga, 'di ba? Sikat 'di ba? Isa 'yun sa mga disadvantages kapag sikat ka. Maraming mata, maraming human CCTV nakakasubaybay, nakakasunod sa kung anong mga ginagawa mo, mga pinupost mo. At the same time, ang advantage naman dito, I believe, yung mga blessings, 'di ba? Kung ano man ang meron ka ngayon, kung ano man ang kung anong nakikita naming maganda na meron ka ngayon because of Sokmed. Pero this is it, reality check. Sokmed is full of bashing pero konti lang naman yung mga bashers siguro. Lagay natin, hindi naman sila umabot siguro ng mga 100, 'di ba? Or kahit palagay natin maximum 1,000, 10 folds naman ang mga nagmamahal ng todo. Yung totoo, 'di ba? So, carry lang, 'di ba? Love pa din. Tapusin ko lang 'to. Tatapusin ko lang. So, dito guys, may isang page ng Etsy sa Team Viancy United Funds. I think, sabi niya, wala na ang galaw ng bata na hindi pa magka-issue mga share post niya. Sabihin niyo patama kay Eds. Kung hindi naman mag-share, sabihin niyo naman bakit walang share post si Vian. Para kayong mga tanga, kahit sa TikTok niya, nakabantay kayo kung anong i-post niya. Bangag talaga kayo. Ano ba dapat gawin niya? Pag ni-share niya, upload ni Eds, issue din. Pag di niya share, issue din. Ano ba talaga? Kunti na lang, pati sa pagtae niya, issue nyo. Bawat lakad niya sa hakdan, ay issue nyo. Puro kayo issue. Mga bungol, talaga kayo lang ang nagsasabi na babaero si Eds. Hindi siya. Yawa kayo, nakakagigil. Shoutout kay Ate Ann Mando. Umiinit na din yung bangs dahil sa ganon talaga, Ate Ann. Sikat si Viancy. Kaya naman, yung mga tao din talaga, nakasubaybay din talaga sa mga Sokmed niya. Sokmed accounts, kung anong pagpupost niya. Yes, may mga nega talaga. Okay lang yan. Konti lang din naman, di ba? Wala, hindi natin sila mapipigilan eh. Yun yung sinasabi ni Kalinga Pido na ang kaya niyong magawa is pagpapaalala na stay positive. Or sana guys, wag na niyong i-bash, ganito, ganyan. Pero wala talaga. Walang, sino bang, wala. Parang wala pa akong kilalang sikat na nakaka-control sa mga bashers. Bagkos ay hinahayaan na lang talaga nila and they live
their lives in their own ways, diba? And bahala na yung mga bashers, mang-bash ng mang-bash, diba? This is reality, Sokmed eh. Hindi mo pwedeng lahat sabihin na, ay, maging positive kayo. Wala. Pwede mong sabihin yan, pero still, accept the reality na meron talagang lilihis, meron talagang magtitrip lang, ganon. So, ayan na nga guys, in addition, what I mean is, you can still post kung anong gusto mong i-post, kung ano mang gusto mong i-share post, Beyonce. Pero I hope na maging open ka sa lahat ng klase-klaseng komento ng ibang tao. Kasi talagang hindi maiwasan na mag-iisip sila eh. Hindi maiwasan na iisipin nila na baka ganito, baka ganyan, 'di ba? Kasi given na yun eh, may iba't ibang may iba't ibang emosyon ang shared post mo, kaya naman sila, lalo na yung mga hindi masyadong maunawain, mapapaisip din talaga. So, okay, that's the talaga sa Sokmed. Yun yung downside ng social media, lalo na kapag sikat ka, dahil marami talagang human CCTV, maraming mata na nakabantay sa kung ano-ano mang sasabihin mo dyan, anumang ipopost mo, meron silang iko-komento. Ganon. Tulad ng mga artista, like Ellen Adarna, siya yung tipong artista na minsan bumapatol din siya. Pero, ayun, hindi rin niya makukontrol ang lahat ng mga taong magko-comment. May mga bad, may mga good, may mga umaagree sa kanya, may mga hindi. Ganon talaga. Pero, hindi niya dinidibdib yung kung ano mang mga sinasabi ng tao. Kumbaga, she live her life in her own terms. Kumbaga, basta, siya yun eh. Ganon. So, I hope Beyonce also, maging immune or maging manhid na rin siya sa mga taong maraming sinasabi tungkol sa kanya, ganito, ganyan, di ba? Dahil, hindi lang dito sa Pilipinas ang may mga bashing. Kasi if you try to visit sa mga foreign content creators, lalo na mga sikat, kahit gaano sila kaganda, mga sexy, yung iba, ang gaganda ng mga damit, so basta, mga ganyan. Marami pa rin mga negative ang nakikita. So, ayun, pero hindi ibig sabihin na hanggang dyan na lang, di ba? Tuloy pa din. Okay, guys, pakinggan naman natin kung anong masasabi ni Kalinga Pido tungkol sa bagay na ito. I must say na this is the best advice from him for Beyonce. So this is it, guys. Yan, sobrang dami nagmamahal siya. Minsan kasi lagi siya parang malungkot minsan pag at doon lang siya minsan sa social media naglalabas ng loob. Sama ng loob. Yes, nararamdaman namin yan. Minsan malungkot, minsan masaya, minsan makulit. Diba? Ganun talaga. Kaming mga babae, minsan may mga ganun talaga. Ako, I used to do that then, na lahat ng mga shared post or mga quotes dyan na madadaanan ko, parang relate ako na share ko. Pero siguro, while aging, habang tumatanda tayo, parang hindi ko na masyadong pinapansin. And we also understand Beyonce because she's still 17 years old and she has a lot to learn pa, di ba? And masasanay din siya sa kung ano mga kalakaran dito sa Sokmed. Ganon. Okay, sabi ni Kalinga Pido, huwag kang masyado tumingin sa mga ibang bagay na wala ka. Ibig niyang sabihin, yung wag masyadong isipin kung anong mga bagay na wala ka. Isipin mo lagi kung anong bagay na meron ka. 'Di ba? Wag laging titingin sa ibang iba meron. Pero as a normal person talaga, sometimes hindi natin maiwasan na sana. 'Di ba? Pero syempre, I think as a normal human being, mararamdaman din naman natin 'yon. Pero I think kailangan lang nating tanggapin din siguro, no? Tanggapin wala pa tayo sa mga bagay na yan sa ngayon. Malay mo, soon. Bukod siguro ibalik na sa mga
focus mo sa mga bagay na meron ka at kahit maliliit na bagay lang na talagang importante at sa mga taong nagmamahal. Yes, gusto kong manangat sa buhay. Grabe, ang lalim naman ang ibig sabihin. Ganon, di ba? Dito kong nararamdaman lalo na si Kalinga Pido, this is how deep na nakilala niya si Beyonce. Kumbaga, sobrang lalim ng pagkakakilala niya kay Beyonce na ultimo yung mga shared post na ganyan is na nabibigyan niya ng atensyon at he has also advices na huwag mo sana mag-focus sa bagay kung wala ka. Actually, Beyonce has everything now, di ba? Ano pa bang kulang? Kumpletong pamilya, for sure nakakabili siya kung anong gusto niya, maraming nagmamahal, libo-libo, makapag-aaral siya, meron siyang pang tuitions, basta meron na siyang mga bagay-bagay na ngayon, kulang pa man siguro, hindi pa like masasabi na mayaman si Beyonce, pero sapat, di ba? Makadami niya. Kaya, focus ka para mag-success sa buhay. Ilan lang sila dito. Ito yung parang negative na nababasa niya o nalalaman niya. Ilan lang sila. Yes, ilan lang yung mga negatibo, hayaan na lang sila, di ba? Ganon talaga. Isa yan sa mga downside kapag kasikat ka. Maraming mga human CCTV. Like Kalinga Pido, nako grabe, tinadtad na to ng pangbaba si Kalinga Pido, pero hindi siya nagpapa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Kumbaga, focus siya sa sarili niya. This is me. And wala kayong magawa. Di ba? So, okay. Pero naman sa milyon na sumusuporta naman. Kasi totoo yan. Alam mo bro, itong sinasabi ni Eds, dapat sikreto nila itong ni Beyonce. Pero dahil mahal na siyang mga viewers at mga nagmamahal sa kanila, sinabi niya sa atin. Kaya maswerte tayo. Kasi yun ang mga napunta. At parang kailangan niyang mapansin. Diba mga bashers? Kasi mas mahirap pag ikaw mismo di mo minsan makita ang sarili mo. Tama. Actually kasi, totoo naman yung sinabi ni Kalinga Pido, and it's good thing also na he shared these words of wisdom because some fans matututo din tayo sa mga na ganito pala kalalim ang pagkakaintindi or pagkakakilala ni Kalinga Pido kay Beyonce. Totoo naman yan, minsan blinded tayo sa kung anong mga bagay na meron tayo, and we always focusing those mga taong merong mga ganito mga ganyan, tapos tayo yung wala. Pero here, always siyang nag-remind kay Beyonce, and sana Kalinga Pido, hindi ka magsasawa. Diba? Syempre, kasi sa mga babae talaga, minsan moody talaga kami, diba? May mga tupak talaga kami minsan. Sobrang swerte mo lang kasi dahil si Beyonce napakabait, maalalahanin or maintindihin, for sure, diba? Ma-check din sa kaya nga sa mensahe ko sa mga negative comment, mga bashers, diba? So I think the bottom line sa lahat ng sinasabi niya is stay who you are, Beyonce, and wag ka masyadong magpapapekto sa mga nangbabash, sa mga nagda-down, sa mga negative na sinasabi ng ibang tao. You have a lot to be proud of. Ang dami mong blessings. I think yun yung gusto ni Kalinga Pido, na yun yung titingnan mo. And I think sobrang blessed or sobrang grateful and sobrang thankful naman si Beyonce sa lahat ng bagay na natatanggap niya, lahat ng pagmamahal, lahat ng suporta. Ay, sobrang na-appreciate niya yun. Diba? Sobrang appreciative ang taong ito. So, ayun. Sobrang salamat Kalinga Pido sa pagbahagi ng magandang advices for Beyonce, and hopefully, actually, magiging okay din. Habang andito kasi sa Sokmed si Beyonce, talagang hindi mawawala ang bashing. May mga tao talagang gusto kang pabagsakin, may mga tao talagang gusto kang mawala sa paningin nila, pero hindi natin sila hayaan. Sino ba sila para hayaan nating magtagumpay? Diba? Maraming nagmamahal, libo-libong nagmamahal, so doon tayo mag-focus sa positive sides, wag tayo mag-focus sa negative. Hayaan natin silang, kumbaga, let them comment kung anong gusto nilang sabihin. Basta, you stay who you are. Thank you so much guys. Bye-bye muna.